So, ayan mga kamungkil, no? Musta po kayong lahat? Magandang hapon po sa inyong lahat. Dahil pauwi na tayo mga kamungkil, kaya pwede na tayo mag-video, no? So, kasi 4:45 na mga kamungkil, kaya pwede na mag-video. So, yung kaalaman natin na ibibigay ngayon mga kamungkil, o ipapakita ko sa inyong video, is kung paano ko inumpisahan yung pag-rehab sa bahay na to. Na yung mga dating kahoy, pinalitan natin ng bakal mga kamungkil, at saka yung ginawa kong extension sa bahay na to na magiging terrace nila dito sa taas. So papakita natin mga kamungkil, baka kung sakali kasing balak nyo ring ipaganito yun yung bahay, may idea na kayo kung paano siya gawin. So nasa sa inyo yan mga kamungkil kung gagayahin nyo yung mga diskarte ko. Basta lagi kong sinasabi sa inyo mga kamungkil, kung ano man lang yung alam ko, yun lang talaga yung tanging mapapaabot ko sa inyo. At walang edit ang mga video ko mga kamungkil. Lahat po na nakikita nyo, yan po talaga yung mga ginagawa ko. So papakita natin mga kamungkil. So ayan mga kamungkil, kung nakikita nyo, yan, wala na siyang marko dyan. So dati kasi nakalagay dyan mga kamungkil, yung may color na yan, kahoy yung nakalagay. So kung napapansin nyo sa taas mga kamungkil, yan, puro po siya kahoy. So inanay na kasi yan mga kamungkil, kaya gusto na palitan ng may-ari. So ngayon kung nakikita nyo yung tubular na 2x4, yan na yung ipapalit ko sa kanya. So ang pinakauna kong ginawa dito mga kamungkil, kasi bago ko to trinabaho, plinano ko muna to kung paano siya umpisahan. Kasi ang hirap po kapag ganito mga kamungkil, no? I-rehab natin yung isang bahay, lalo na kung marami ng mga gamit dito sa loob. So pagkatapos ko siyang napag-isipan kung paano siya tirahin, saka ako naglista ngayon ng materialis. So kung nakikita nyo mga kamungkil, ito yung una niyang puste. Yan, itong kahoy na to. So inanay na yan mga kamungkil. Ngayon pinalitan natin ng bakal. So ito na yung puste niya na bakal ngayon. So may buhos to mga kamungkil, kaya mas matibay yung pagkagawa nito. So lahat dito pinalitan natin, no? So ito yung dati niya na puste, tapos ito yung bago niyang puste ngayon. So dito ko siya nilayout sa loob mga kamungkil. Ayan, kasi kung babaklasin ko lahat mga kamungkil, paano na lang yung gamit sa loob. Kaya pinag-isipan ko talaga to bago ko tinrabaho. So ang ginawa ko mga kamungkil, yung dating layout nila is nag-adjust na lang ako ng mga 4 inches siguro mga kamungkil, o 3 inches ba, o nasa 4 inches talaga to mga kamungkil. Ito, ayan, kung napapansin nyo, nakat na yan, naputol na yan. Yan yung in-adjust ko ngayon mga kamungkil. Tapos sinalo ko tong pinagpatungan ng sahig niya, sinalo ko ng bakal dun sa ilalim, tapos iwinil ko ng maigi para po maayos yung pagkagawa. So ayan mga kamungkil, kung nakikita nyo, ito yung dating studding niya dito, kahoy. So kung napapansin nyo mga kamungkil, inaanay na talaga yan. So yan yung anay niya. Tapos ito yung dating bintana niya. So kung napapansin nyo, naka-studs na siya. Itong pink na studs mga kamungkil, ito yung dating gamit namin dito nung wala pang kuryente. So mano-mano lang yung pagkalagay ko nito noon mga kamungkil. Puk lang sa martilyo para mabutas tapos i-re-rivets. So ganun kahirap yung trabaho ko dito dati mga kamungkil, walang kuryente. So itong dating pink na mga studs, ito yung ginamit ko noon dito. Pero ngayon mga kamungkil, bumili na kami ng bago ito. So substandard to mga kamungkil, ang nipis lang nito. So dati kasi nito noon, maganda pa yung quality ng mga metal studs natin, kaya maayos pa, makapal pa siya, medyo makapal. Pero ngayon mga kamungkil, ito ang nipis na. So kailangan pag mag-studding tayo mga kamungkil, ayun kung nakikita nyo, kailangan nasa 24x24 yung pagitan natin, 2 feet by 2 feet yung studding natin. Yun yung standard na sukat. Tapos ito yung dating bintana niya mga kamungkil. Tapos ngayon, ayan kung nakikita nyo, nilipat ko na siya sa stud. So hindi na ako gumamit ng window jam na kahoy, kung hindi diretso na lang talaga siya na dinikit ko sa metal studs natin. Kasi lalagyan namin yan ng G-molding na pang yero talaga na molding ang para dyan, para may design yung bintana. So makikita nyo mga kamungkil yung transformation nito pagkatapos nito. So ayan, kung nakikita nyo mga kamungkil, dito ko siya nilayout ng una sa loob. So umulan man o umaraw mga kamungkil, makatrabaho pa rin ako kasi hindi ko muna ginalaw lahat yung nandito sa taas. So una ko lang gisinira dito mga kamukil itong kwarto niya. Bali
dito sa taas mga kamukil, 3 kwarto to. So isa dito, dyan, tapos isa rin dito, yan, tapos isa rin doon, yan. So di lang ako sure mga kamukil kung babaguhin ko yung design dito sa loob pagkatapos nito, pagkatapos kong matrabaho itong palibot, pagkatapos kong malagyan ng metal studs sa lahat ng paikot nitong bahay. Yan. So bali ito na yung pagkagawa ko mga kamukil. Nili-out ko siya dito sa loob. So yan. Yan yung naputol mga kamukil, kung nakikita nyo yan. Ito yung nakuha nyo mga kamukil, nasa 4 cm, 4 inches siguro mga kamukil yung iniliit sa bahay. Kasi kung sa labas ako mag-layout mga kamukil, gagastos pa ng maraming kahoy para pamatungan ko yung scaffold natin na tinatawag, o damba dito sa Bisaya. So gagastos pa ng marami. Kaya dito na umpisahan ko na yan na studding. So pag mapalibot na ito pagka-studding mga kamukil, lalagyan ko na ito ng hardiplex. Pagkatapos lagyan ng hardiplex, saka ko babaklasin dyan sa labas. Excuse mga kamukil. Pero bago ko babaklasin yan sa labas, kailangan ko munang matrabaho itong sa bubong. Kasi itong mga kahoy sa bubong mga kamukil, ito yung gagamitin kong pamatungan para magdingding ako dun sa labas. Pero before ako magdingding sa labas mga kamukil, pagkatapos ko ng mabubungan to, kailangan malagyan ko na yan ng double luling dito. Hardiplex yan lahat mga kamukil. Kasi kapag just for in case mga kamukil na hindi ko matapos sa pagdingding dun sa labas, at least sarado na to dito sa loob. Hindi na makikita yung tao dito sa loob, para safety po. So yung tratabuhin ko bukas mga kamukil, ayan. Dito yung pinakamahirap na gagawin mga kamukil sa harap nila. So bali ito yung pintuan sa harap nila, babaguhin ko rin to, sliding window to. Bali dito yung ano nila. So yan, may mga kaibigan tayo. Bali ito yung terrace nila dito sa taas mga kamukil, no. So kung napapansin nyo, maliit lang siya kung ito talaga yung susundin. So ang ginawa ko mga kamukil, kinat ko dito, inurong ko dito yan. Kung napapansin nyo, may cut dito yan, nilagari ko yan. So hanggang dito yung terrace nila sa labas. Kinuha ko yung 1 metro talaga para medyo maluwag-luwag din yung terrace nila sa labas. So dito mga kamukil, sa apakan nila masyadong napakadikit na po sa sidings, sa drywall natin. So ang mangyayari dito mga kamukil, itong hagdanan, ia-atras ko yan para medyo malapad yung landinganan dyan sa taas. Pagkatapos lalagay ako ng railings dito. May railings to dito. So mag-a-adjust ako dito ngayon mga kamukil. Ika-cut ko yan. So may sukat na yan para po mapasok natin yung mga malalaking bagay dyan pagpasok nila. So bago ko to talaga tinabaho mga kamukil, pinagplanuhan ko kasi ang hirap po pag ganito yung klaseng trabaho. So bali yung terrace nila mga kamukil, may bubong dyan, kalahati. So itong kalahati, kunin ko itong kalahati, hanggang dyan lang yung bubong. Para ito na yung bubong na yun yung disenyo niya sa labas kung titingnan. So pag matapos itong mga kamukil, makikita nyo kung ano talaga yung kaibahan nito. So bali ito bukas mga kamukil, gigibain ko na to kasi matatapos ko na yan. Tratrabahon ko naman to dito yung banda. So pag mapalibot ko na to mga kamukil, sa paglagay ng studding, saka ko titirahin itong bubong. Kasi itong bubong madali na lang to, kasi ayan, nakapaglagay na tayo ng rafter, kumbaga yan, nakapaglagay na tayo. So maglalagay na lang tayo ng ting post dito mismo yan para makapurma tayo sa bubong. So ganito pala yung purma sa bubong niya mga kamukil. Ang ibabawi ko na yung design dun sa terrace nila, dun sa harapan. So mas madali na to. Yan, kung nakikita nyo, yan, pinutol ko na yan, tapos brinis ko para hindi mag bar down yung bubong natin. Kasi hindi ko maipasok yung tubular mga kamukil kapag hindi ko puputulin yung kahoy na yan. So ganun din sa kabila, pinutol ko din yun para mailagay ko yung tubular na rafter natin pa ganyan. So mas madali lang trabahuin tong bubong mga kamukil kaysa dito sa studding niya, sa gilid niya. Kasi kailangan ko pang magputol sa bawat gilid mga kamukil para masunod natin itong bagong layout natin. Yan. So yan, ito na naman yung trabahuin ko dito mga kamukil. Lalagariin ko yan, and then maglalagay na naman ako ng tubular dun sa ilalim para siya yung hahawak dito sa
sahig nila, sa flooring nila, sa apakan nila dito sa taas. So bali plywood na marin yung gamit dito mga kamungkil. Itong pinulik na nakikita nyo, ito sana yung ilalagay ko dun sa terrace nila. Kasi yung terrace na mga kamungkil, bubuhusan natin yan ng 3 inches siguro yung kapal sa flooring na simento. Pero hindi na talaga matatanggal mga kamungkil kapag gagamitin ko yan. Kaya ang ginawa ko mga kamungkil, tinanggal ko yung nandito na marina plywood, ipinalit ko to kasi mas matibay itong mga kamungkil. Kaso lang may kamahalan tong pinulik kaysa dito sa marina plywood. So yan lang mga kamungkil, no. Basta yung ginawa ko lang dito mga kamungkil, kung paano ko siya trinabaho. Kasi kung hindi mo mapag-isipan itong mga kamungkil, talagang mahirap to. Babaklasin lahat yung kahoy tapos papalitan ng bakal. Okay lang kung wala pang mga gamit dito sa loob, so mas madali yung pagkatrabaho kasi pwede natin tanggalin lahat. Pero ito mga kamungkil, hindi pwedeng tanggalin mo ng diretsuhan kasi may mga gamit na sa taas. So paano yung mga gamit dito sa taas? Ibababa nila mga kamungkil, masikip din doon sa baba kasi puno din ang gamit doon. Kaya ito yung ginawa ko mga kamungkil, nagpaliit na lang ako konti dito sa loob ng 4 inches, tapos nag-layout ako dito sa taas mismo. So paano ko binutas yung pinasok yung poste? Ayan, yung poste mismo mga kamungkil is pinatong ko sa beam talaga para sigurado tayo. Pinatong ko sa beam kasi dati itong mga kamungkil, itong poste na kahoy, hindi ko to pinatong sa beam. Ipinatong ko lang doon siya sa malaking kahoy doon sa baba mga kamungkil, na siyang humahawak sa lahat ng mga sahig dito. So ganun yung pagkadiskarte ko dati kasi kahoy naman. Ngayong bakal mga kamungkil, hindi pwede na iganon ko rin siya. So kailangan nakapatong siya sa beam, tapos yung dowels na nakaabang dyan mga kamungkil is inilak ko na talaga sa tubo para malakas man yung hangin, hindi siya basta-bastang masira kasi maayos yung pagkapundasyon natin doon sa ilalim. So pero kapag lagi kong sinasabi nyo sa inyo mga kamungkil, kapag kalikasan na talaga ang magwala, kahit gaano pa katibay yung gawa natin, wala tayong magagawa dyan kapag kalikasan na yung magwawala sa atin. So ganun katindi yung kalikasan. Wag lang sana mga kamungkil kasi nung papansin nyo mga kamungkil, ilang mga lindol yung dumadaan. So paggawa ko nitong bahay mga kamungkil, ilang lindol yung dumaan dito mga kamungkil nung hindi ko pa to natapos. Grabe yung lindol na dumaan dito, pero sa awa ng Diyos hindi naman siya nagka-crack o nagbabar down. So may iba dito mga kamungkil, mga katabi na bahay na to, nagbabar down, nagko-collapse yung ibang mga bahay dito sa lindol na yun. Kaya pasalamat din ako sa trabaho na to na walang nangyari. So bali ito na yung terrace niya mga kamungkil yan. So may design to. Itong terrace mga kamungkil nakikita nyo, maliit pa lang yan ngayon, pero pag matapos to, hanggang dito na to mga kamungkil. Ayan, hanggang dyan. So malapad na to dito. So bali yung lumiliit dito mga kamungkil, itong pinakamin na bahay nila sa taas, lumiliit lang siya ng 4 inches bawat gilid. 4 inches bawat gilid. So hindi naman gaano kalaki yung kaliitan niya mga kamungkil, maliit lang naman. So hindi naman siya kung 4 inches mga kamungkil, so parang maliit lang talaga. So yan lang mga kamungkil, no, kung paano ko siya trinabaho dito sa loob. Baka kasi balak nyo ring iganito yung inyong bahay, so may idea kayo mapagkukunan. So pwede kayo mag-layout ulit sa loob bago nyo babaklasin lahat kapag ka napurma sa loob. So ito mga kamungkil, no, napapansin nyo yung tubo, nakapurma na lahat yung tubular, paikot yan. So pwede na nating, kung tutuusin mga kamungkil, kung inauna ko yung bubong, pwede na. Ang problema lang mga kamungkil, baka kasi hindi ko matapos sa pag bubong ng isang araw, kaya hindi pinahuli ko lang muna siya mga kamungkil, at saka naghihintay lang ako ng tamang panahon mga kamungkil. Kasi dito sa amin, grabe, maulan talaga mga kamungkil dito sa Davao. Walang humpay na ulan dito, kaya kung mapapansin ko mga kamungkil, ngayong araw ng Martes, mainit siya. So sana tuloy-tuloy to para ito na naman yung tratrabahin ko itong bubong. So bago ko to babaklasin mga kamungkil, itong side lang muna yung titirahin ko, ipopurma ko para matapos ko siya sa buong araw. Pagkatapos ko magpurma, diretso bubong na siya mga kamungkil. Baklas, tanggalin, tapos lagay sa taas,
tanggal, lagay para sa isang araw mga kamukil matapos ko tong isang side sa pagbubong. So ganyan yung naisip ko dito mga kamukil na diskarte. Hindi ko siya biglain na purmahin lahat, kundi isang side lang muna, isang side lang. Pag napurma ko na, pwede na siyang mabubungan, malagyan ng bubong. So tatanggalin ko yung isang scene, tapos ikakabit ko diretso. Kasi yung pampurma ng bubong dito mga kamukil is patataasan ko to ng konti. Kailangan nakahangir siya dyan sa bubong niya ngayon. Nakahang siya ng 1 feet yung itataas ko dito mga kamukil, para pagtanggal ko nitong bubong, diretso ko na siyang ikakabit doon sa taas, sa bagong layout niya na bubong, para sa isang araw talaga matapos ko tong isang side na to. So yan lang mga kamukil, no, yung mapapaabot ko muna sa inyo na video. Sana po mga kamukil is may makukuha kayong ideya kung balak nyo ganituhin yung bahay nyo, kung ganito man ang nangyayari sa bahay nyo ngayon at balak nyo ipabakal na sa loob. So pwede nyo mapagkunan to ng ideya mga kamukil. So maraming salamat mga kamukil, no, sa walang sawang pagsuporta. At dito na tayo kay Ermongs TV. Sana'y sa lahat ng manonood sa aking mga video, sana'y wag nyong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. At kung ikaw po ay interesado sa aking mga content o video na ina-upload, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell mga kamungkel na makikita sa inyong cellphone screen. At once again, Mongkel on the vlog. So bali ayan yung forma ng buong bahay mga kamungkel, no? Bali ito yung terrace nila. So yung pagka-diskarte ko dito sa terrace mga kamungkel, hindi na ako gumamit ng buhos na beam. Hindi, bakal na talaga yung ginamit ko dito na 2x4 na tubular na 1.5 na GI. Tapos binuhusan ko yan mga kamukil sa loob at nilagyan pa ng bakal para mas matibay. So sa pagka diskarte ko naman dito sa baba mga kamukil, ayan, pinasok ko siya sa beam. Tapos iwinilid ko siya doon sa parilya natin sa loob ng beam natin, pati dito. Yan. So bubuhusan yan mga kamukil. Kaya yung ilalagay kong plywood dyan, hindi na matatanggal yan. Diretso na yan pagkabuhos, pero manipis lang yung buhos natin. So ito yung mga bakal na gamit natin para yan sa rafter natin dun sa taas. Tapos instead na zipper lens yung gagamitin ko mga kamukil, ito na lang na square tube na 2x2. Kasi mas mahal yung zipper lens mga kamukil kaysa square tube na 2x2 yung pamakuan natin sa bubong. Ayan, nilagyan ko na ng redoxide yung gamit natin dito, no. Metal primer talaga yan mga kamukil. Minsan din pwede epoxy primer gray, meron ding epoxy primer black, at saka ito redoxide talaga, metal primer. Ito yung gamit ko mga kamukil para sa pamakuan ng bubong natin. So mas nakakamura kasi mga kamukil kapag 2x2 na tubular yung gamit natin kaysa zipper lens. May kamahalan kasi yung zipper lens mga kamukil na 2x3. So kaya dito na lang, ito na yung pinabili ko sa may-ari. So yan lang mga kamukil. At once again na naman, Ermongs in the vlog na talaga pala.